lahat. Palakpan po natin ating Diyos na buhay sa lugar na ito. Hallelujah! At kamayan po natin ang ating mga katabi. At patiin po at kitian po natin ang ating mga katabi. Hallelujah! Ayun po, nais ko lamang po magbahagi ng salita ng Diyos na matatagpuan po sa Psalms 103 verse 1 to 2. Sabi po dito, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits." So palakpan po natin Diyos na buhay sa lugar na ito. Tayo po'y magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Bless the Lord, oh my soul. Forget not all His benefits. Say hallelujah! 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 Praise His name. I will bless the Lord at all. Forever I will praise Him. I will bless the Lord at all. Forever I will praise His name. Bless Lord. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Forget not all His benefits. Say hallelujah! 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 Praise His name. I will bless the Lord at all. Forever I will praise Him. I will bless the Lord at all. Forever I will praise Him. And I will bless the Lord at all. Forever I will praise Him. I will bless the Lord at all. Forever I will praise His name. Hallelujah! Patuloy po tayo magpuri sa ating Panginoon. Give us a passion, Lord. Give us the passion to change the world. Give us the heart to share your world. Giving a life for the cause of your kingdom. Give us the passion. Give us the passion to change the world. Give us the heart to share your world. Giving a life for the cause of your kingdom.
Diyos sa umaga na ito. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Aming aawitin, Panginoon, na iaalay namin. Tanging sa'yo lamang, Panginoon. Hallelujah. Thank you for your love to us, Panginoon. We will always love you, Lord. Thank you so much for everything, oh God. Our everything, our all in all. Thank you, Lord. Come on, church. Let this song be our love song para sa ating Panginoon. Sabay-sabay po natin awitin. My precious Lord, wondrous King, I worship at your feet. I give to you my everything. Oh God, I stand to sing, and I will always love you, Lord. I worship you, I honor you, I glorify your name, and I will always love you, Lord. My everything, my all in all, I offer up to you, oh Lord. To do your will, to please you, Lord, is what I want to do. I give my life, Lord. I lift my hands. I lift my hands. I worship you, my King. And I will always love you, Lord. I worship you, I honor you, I glorify your name. And I will always love you, Lord. My everything, my all in all, I offer up to you, oh Lord. Maaari po ba nating itaas ang ating mga kamay sa Panginoon? Hallelujah. Atin po muling awitin, my precious Lord. My precious Lord, wondrous King, I worship at your feet. We give to you, Lord. I give to you my everything. Oh God, I stand to sing.
Diyos at nag-iisang Diyos na dapat naming purihin, na dapat naming sambahin. Thank you, Lord Jesus. Sabay-sabay po tayong manalangin. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face, for you alone deserves all glory, for you alone deserves all praise. Father, we love you and we worship you these days. You are the peace, Lord. You are the peace that guards my heart, my help in times. You are the hope, Lord. You are the hope that leads me and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find. So with all of our hearts, Lord.
Hallelujah. We thank you, Lord. We praise your holy name, Lord. And we will always love you, Lord. All the glory and honor only belongs to you. Hallelujah. Sobra-sobrang salamat po, Panginoon. We just want to say thank you so much, Lord. Oh God of heaven, we just want to say thank you so much, Lord, for everything that you have given to us. Right from the small things to big things, Lord. Everything we owe to you, Panginoon. Lahat ito utang namin sa iyo. Wala kaming ibabayad sa iyo, Panginoon. Kundi ang alalahanin ka namin sa buhay namin, Panginoon. Na kung bakit nandito pa kami sa mundong ito at kung bakit nalalasap namin at natitikman namin ang kasaganaan, ang kagalingan, ang magandang kalusugan, ang proteksyon, ang pagkain, ang lahat ng bagay na mayroon sa amin ngayon. Panginoon, lahat ito galing sa iyo. Kaya ho, nandito ho kami, pumunta kami sa loob ng bahay-sambahan na ito upang sama-sama po naming alalahanin ang kabutihan ninyo sa buhay namin. Hindi ho kami pumunta dito o napadaan lang, kundi intensyon talaga namin, Panginoon, nakatagpuin ka namin sa lugar na ito ngayong araw na ito, Panginoon. Hindi kami pumunta dito para sa kanino man. Hindi namin pinuntahan ang sino man sa amin dito. Ang priority namin, Panginoon, ay puntahan ka namin at sambahin ka namin sa oras na to. Lord, we love you. We have a lot of mistakes sa buhay namin. But one thing is for sure, Lord, sa taong lumalapit sa iyo at sa taong nagpapakumbaba sa iyo, hindi po maiksi at hindi ho mahirap ang humingi ng tawad sa iyo at kami pa'y patawarin mo. Nagpapasalamat ho kami, Panginoon, sa magandang umagang ito na binigay mo sa amin. Na bago namin puntahan ang mga bagay na pupuntahan namin mamaya, ay inuna ka na namin, Panginoon. Na pasalamatan, awitan, palakpakan, at pakinggan ang lahat ng mga paalala mo sa amin kung gaano mo kami kamahal. Ama naming Diyos, itago niyo ho ako sa inyong likuran upang hindi ho makita ang aking kahinaan at ang iyong kalakasan ang makita nila sa akin. Alam ko pong wala ho akong magagawa. Hindi po sapat ang aking kaalaman. Limitado po ang aking nalalaman. Subalit umaasa po ako sa inyo, Panginoon, na ang mga salitang mapapakinggan namin ngayong umaga ay tumagos sa aming puso at sa aming isip. At nang sa ganon, magkaroon ito, Panginoon, ng application sa buhay namin. Ama, itinatagubilin ko po sa iyo. I entrust this worship service, Panginoon, sa iyong mga kamay. Ikaw lang ang mapapurihan. Ikaw lang ang maitaas. Ikaw lang ang superstar, Panginoon Diyos, sa oras na ito, sa araw na ito. Ikaw po lamang, for you all, deserves all the glory and honor forever. This is our prayer in Jesus' name. Everybody say, Amen. Amen. Dito na po tayo mga, wag muna kayo upo. Tingnan niyo yung katabi niyo. Sabihin mo sa kanyang, kitang-kita ko sa'yo. Tika, lakas nyo. Kitang-kita ko sa iyo Na napakabuti ng Diyos na napakabuti ng Diyos at napakabuti sa akin. at napakabuti. Kamustahin muna natin ang bawat isa, kamayan natin sila, and let's welcome everyone as we celebrate that this is a family reunion. Nakita-kita tayo. Sige mga kapatid, and let's greet everyone. Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin po ang Diyos sa buhay natin. Kapatid, kamusta ka na? Kaisa sa pananampalataya at tunay ngang kami nagagalak na muli kang makasama at nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin na upang sa kanyang pagbabalik madatnan niya tayong bibig. Kuya Ega, kamusta ka na? Kaisa sa pananampalataya
palataya. At tunay ngang kami nagagalak na muli kang makasama. At nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik. Si Brother Leo, nakita ko, nandun, no? Oh, Brother Leo, kamusta ka na? Kaisa sa pananampalataya. At tunay ngang kami nagagalak na muli kang makasama. At nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik. Nakita ko si Brother Bonnie nandun sa likod. Brother Bonnie, kamusta ka na? Kaisa sa pananampalataya. At tunay ngang kami nagagalak na muli kang makasama. At nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik, madatnan niya tayong gising. Upang sa kanyang pagbabalik, madatnan niya tayong gising. Good morning! Woo! Magandang umaga po! Pwede na po tayo makaupo, mga kapatid. It's a wonderful thing to be in the house of the Lord again. Amen. The Bible says, 6 days belongs to you, but only 1 day belongs to me. Ang sarap alalahanin na kapag ang lahat ng mga tao umaalala sa kabutihan ng Diyos sa buhay nila. At sa pagpunta natin sa loob ng bahay-sambahan, hangad natin, hindi lang tayo ang mabibless, pero ang unang-unang intention natin is to give honor and glory sa Panginoon. Hindi man tayo ang tumanggap, dapat ang tatanggap ay ang Diyos, ang pinakamataas na papuri, ang tatanggap. Kaya ho, sa umagang ito, mga kapatid, nihingal pa ako. Binabati ko po muna lahat ng mga naririto. Binabati ko po kayo at yung mga first time ko lang pong nakita dito, magandang umaga ho sa ating lahat. Mga nasa online, good morning sa inyo. Mga nasa Infanta, kung nasaan man kayo ngayon, nasa Tanay o wherever you are, nasa ibang bansa, magandang umaga sa inyo. Blessed Sunday sa ating lahat. It's so good to be in the house of the Lord again. Sabi ko nga po sa inyo, binigay na sa atin ng Diyos ang 6 na araw para maghanap buhay tayo. Binigay na ng Diyos sa atin ang lahat ng 6 na araw para maglaba, mamalansya, kumain, mamasyal. Pero ang ibang usapan kapag meron kang oras at panahon sa Diyos. Bagamat sa Kanya naman ang lahat ng oras, sa Kanya naman ang lahat ng araw. Pero napakaganda na sabay-sabay nating inaalaala ang Diyos sa isang araw na pinagsasama-samahan natin. Ito yung araw ng linggo. Bagamat ang lahat ng araw ay sa Panginoon, wala naman siyang pinipiling araw, pero sama-sama nating sinasamba ang Panginoon pag-araw ng linggo. Good morning ho again, mga kapatid. The topic po ngayong araw na ito is about faithfulness over fruitfulness. Alam ho ninyo, mga magulang, mga kapatid sa Panginoon, ang mga tao po ngayon ay, anong tawag ba rito? Ang lahat ng mga tao ngayon, o siguro hindi naman lahat, ay nag-iisip kung paano po yayaman, nag-iisip kung paano magiginhawaan ng buhay, nag-iisip kung paano mapapasaya, magiging komportable ang buhay, naghahanap ng maraming bagay para masiyahan ng sarili niya. Matikman yung mga bagay na hindi pa natitikman, mapuntahan ang mga lugar na hindi pa napupuntahan. Lahat ng mga bagay, kaya ang mga tao ngayon abalang-abala. Paano masisiyahan ang kanyang buhay? Yung success, yung mga bagay na natatanggap niya ngayon, yung accolades,
yung lahat ng mga recognition, lahat ng mga applause, lahat ng mga celebration, yan ang mga bagay na hinahanap at gustong matikman ng mga tao sa ngayon. Kaya naman ang mga tao ngayon, abalang-abala. Yung umaga, tatrabaho, yung gabi, magtatrabaho. Kung meron pa sigurong susunod, mga madaling araw, tatrabahuin pa rin niya yan. Sapagkat ang mga tao ngayon ay sobrang adhere, o sabihin nakadikit, kung paano mapapasigla, mapapayaman, mapapaganda ang kanyang buhay. Subalit mga kapatid, ito po ay kabalintunaan at kabaligtaran naman sa kagustuhan ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon Diyos ay tayo po ay makalapit sa Kanya, maging masunurin. We need to be more obedient and we need to follow the Word of God, mga kapatid. Ngayong araw po na ito, the title is Faithfulness over Fruitfulness. Mga kapatid, ang pagiging faithful, maraming bagay na papakita natin ang pagiging faithful natin. We can say that we are faithful sa trabaho natin, faithful sa asawa natin, faithful tayo sa mga bagay na gustong-gusto natin. Kaya kapag faithful ka sa isang bagay, ayaw mo itong mawala sa'yo. Kaya ho, mga kapatid, umpisahan na po natin. Makikita po natin ang mga salitang ito sa Biblia. Alam nyo, meron akong, yung Luke 16:10-12, ang storya po niyan ay tungkol po sa isang tinatawag po natin the lazy servant, no? Yung bang tao na hindi napagkatiwalaan. Marami po ang pinagkakatiwalaan ng hindi napagkakatiwalaan. Nakuha niyo po? Marami ang pinagkakatiwalaan ang hindi napagkakatiwalaan. Dito po pumapasok po yung pag-uusapan natin ngayon, faithfulness over fruitfulness. Gratefulness results faithfulness. And faithfulness is the product of fruitfulness. Kailangan kailangan marunong ka munang magpasalamat eh. Ang isang taong nagiging mapagpasalamat, mga kapatid, ang taong nagiging mapagpasalamat sa Diyos, tumatanaw ng utang na loob sa Diyos. Ang nagiging resulta nito ay yung kanyang pagiging katapatan. Kaya po, we need to be more grateful for everything that we have. Because everything that you have belongs to God. And everything that you have, you owe it to God. Utang niyo yan sa Panginoon. Wala nga tayong ibabayad sa Kanya eh. Because everything that we have belongs to Him. From the small things up to great things, up to big things, all of these things, galing yan sa Panginoon Diyos. So we need to be more grateful first. Because sabi nga natin, kapag grateful ka sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo, magre-resulta yun ng katapatan. And faithfulness is the product of fruitfulness. Mga kapatid, ang storya po niyan ay nangyari po dito po sa Luke chapter 16. Pero mas maganda po, basahin ko muna pinaka-verse natin. Sabi po, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ibigay mo sa akin ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, ano ang gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Kaya't isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una, magkano ang utang mo sa aking amo? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Kaya sabi ng katiwala, heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka. Palitan mo, gawin mong 50. At tinanong naman niya yung isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po.
Heto, ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Sabi niya, isulat mo, 80. Pinuri ng amo ang madayang katiwala dahil sa katusuang pinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas tuso kaysa sa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa. Upang maubos man yun, ay tatanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya din sa malaking bagay. Kaya't kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Mga kapatid, sinabi ni Jesus, hindi lahat, alam niyo yun, hindi lahat ng mga bagay nagsisimula sa malaking bagay. Not all things came from big things. Tulad ng mustasa, butil ng mustasa. Maliit lang yung mustasa pero lumalaki siya. Sabi nga nagiging puno yata yun kapag hindi mo yun pinutol. Nagiging puno. It reveals, mga kapatid, these things, that small things, and most people want bigger picture. Most of people wants to have a bigger blessing, bigger opportunities, and bigger influence. Pero alam niyo ba, ang Diyos ay tumitingin sa mas malalim na dahilan. Much bigger reason. Dahil bago kanya bigyan ng marami at bago kanya bigyan ng malaki, He looks for your faithfulness. Bago kanya pamamahalain sa isang bagay, bago kanya bibigyan ng isang malaking task, titignan niya muna ang iyong katapatan. Kaya ho, mga kapatid, faithfulness is oftenly tested in places when no one applauds. No one is, sabi natin, walang pumupuri sa'yo. Walang mga palakpak, no recognition, no notices, even no celebration. Small things reveal our humility, mga kapatid. Paano mo ihahandle ang mga bagay without the recognition? Paano mo paano mo ipapakita ang kagalingan mo kung wala namang nanonood sa'yo o papalakpak sa'yo? Paano mo ihahandle ang mga bagay na pinagkatiwala sa'yo? Kaya nga ho, sabi ko sa inyo, hindi lahat ng pinagkakatiwalaan na pagkakatiwalaan. Kaya ho, how do you show when there is no one watching you? Small things reveals our humility. Remember, mga kapatid, that we are just stewards and we are not owners, mga kapatid. Hindi ho tayo ang may-ari. Katiwala lang ho tayo. We are just steward. Sabi nga ho ng Biblia, tayo po ay ang mga aliping walang kabuluhan. Wala tayong kabuluhan. 0-0, mga kapatid. Kaya wala tayong maipagmamalaki. Kapag ho ba kayo nasa deathbed nyo na, pwede nyo po bang sabihin, anak, pakikuha mo nga yung diploma ko ng pagiging doktor. Iabot mo nga sa akin, baka sakaling gumaling ako. Anak, iabot mo nga sa akin yung diploma ko, pagiging abogado ko, para gumaling ako. Mapapagaling ba tayo niyan? Mapapagaling ba tayo ng mga diploma natin? Mapapagaling ba tayo ng mga lisensya natin? Mapapagaling ba tayo ng lahat ng yan? When God said, this is your last day, ang ipinagkatiwala kong buhay sa iyo, paano mo ginastos yung buhay na ipinahiram ko lang sa iyo? Katiwala lang tayo lahat, mga kapatid. We are not owners. We are just steward. Kaya ho, mga kapatid, faithfulness is like, Lord, I trust you enough. Panginoon, pinagkakatiwalaan kita ng sobra-sobra, Panginoon, to honor you. Kahit na ang reward, hindi ako sigurado kung bibigyan mo ako ng reward. But faithfulness builds trust, mga kapatid. Faithfulness builds trust. And trust position you for reward.
God does not promote talent alone. I will repeat. God did not promote or will not promote talent alone. He promotes character. He promotes character. God does not promote talent alone. Hindi ho, mga kapatid. He promotes character. Right from the small things, because small things are preparation for supernatural things. Small things are preparation for supernatural things. God does not reward entitlement, but He honors stewardship. Hindi hinahanap ng Panginoon hindi hinahanap ng Diyos yung wala ka. Ang hinahanap ng Diyos sa iyo yung meron ka. Ano ang meron sa iyo? Hindi hinahanap ng Diyos yung wala ka. Ulitin ko, ang hinahanap ng Diyos sa iyo yung meron ka. Dahil meron siyang ibinigay sa iyo na hinahanap niya. Kaya ho, mga kapatid, He honors stewardship. Small things are not small. It is a training ground. They are readiness. It means readiness for a greater mission. Mga kapatid, tulad ng itong alipin na to, aliping mandaraya. Alam ba ninyo, mga kapatid, itong alipin na tuso na to, no? Sabi niya, may isang katiwala na mayaman. May nagsumbong sa kanya, merong whistleblower. May whistleblower na nagsabi na nagsumbong na nilulustay niya ang kayamanan ng amo niya. Alam niyo, pag sinabi natin sa Greek, ang pangalan ng steward sa Greek ay oikonomos. Ibig sabihin, no, mga kapatid, pinagkatiwalaan siya. I sense that itong tao na to natuso, guilty ito agad. Kasi hindi na siya umangal kagad eh. Hindi na siya umangal, na siya ay alam na nandaraya. Kaya nga, anong sabi niya? Mayroong whistleblower na nagsumbong sa amo niya na nilulustay ang ari-arian. Alam nyo, itong tuso na to, nakatiwala, meron siyang power to transact business in behalf of the owner. Sa tingin ko, nung ginagawa ko to, guilty talaga tong tao na to. Kasi hindi na siya umapila pa. Sabi dun sa verse 2, hinihinging ng amo yung book of accounts. Ano ba tong naririnig ko sa iyo? Guilty sa charge. Hinihingi sa kanya para magkaroon na ng turnover doon sa bibigay ng amo, doon sa ibang tao. Kaya ho, alam nyo kung anong ginawa niya? Alam na kagad niya na siya ay isisisante na. Alam niya. Kaya humihingi yung amo niya ng book of accounts para ma-turn over. Dahil alam nga niyang isisisantin siya. At dahil doon sa alam niya na isisisanti siya, his future is in danger. Kaya nakaisip siya bago siya palayasin, nakaisip na siya ng technique. Sa verse 3, sinabi niya, ano kaya gagawin ko? Aalisin na ako ng boss ko sa pangangasiwa. Hindi ko kaya pa naman magbungkal. Hindi ko pa naman kaya magpalimos. Prideful pa. Nakita niyo mga kapatid, ma-pride pa. Hindi ko kayang magbungkal. Nakaisip siya ng strategy. Napaka-wise niya talaga. He is thinking of his future and planning accordingly. Sa ating mga Pilipino, tumatanggap tayo, alam natin yung debt of gratitude o yung utang na loob. Pag sinabi nating utang na loob, walang bayaran yan. Walang bayaran. Kahit kailan, walang bayaran yan. Dahil nung mga taon na ikaw o ang araw na ikaw ay nangailangan, natulungan ka. Ngayon, kasabi mo, babayaran na kita. Kahit bayaran mo pa yon, may utang na loob ka pa rin sa Kanya. Yun yung word of gratitude. Kaya itong tao na to, alam niya na matatanggal na siya sa trabaho, kaya nakaisip siya ng strategy. Ano kaya yung gagawin niya? Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Iniisip niya na kapag umalis siya, dahil babaguhin niya nga yung presyo, yung utang, pag natanggal ako sa trabaho, pupunta ako doon sa mga binigyan ko ng pabor. Sasabihin ko sa kanya, may utang na loob ka naman sa akin eh. Tanggapin mo ako dyan sa trabaho mo. Binaklas na ako doon sa trabaho ko eh. Kaya naiisip niya na kaya
Kaya niya babaguhin yung utang para pagka pinaalis na siya, pupunta ngayon siya doon sa bahay nung pinagbigyan niya. At bakari, tanggapin siya sa trabaho. Kaya isa-isa niyang tinawag yung may mga utang sa kanyang amo. Tinanong, una, magkano ang utang mo sa amo ko? Sumagot, 100 tapayang langis. Alam niyo ba kung magkano yan? 3,000. 3,000 po yan. Bali, lalabas po yan, 875 gallons of oil po yan, mga kapatid. Kung titignan mo sa ganyang dami po yan, 100 measures. Ang katumbas po niyan ay 875 gallons of oil. Ibig sabihin, no, yung mga debtors niya, yung mga nangungutang na yan, hindi po yan small time. Mga big time po yan, mga nangungutang na yan. Sabi po, ng pangalawa, at tinanong naman yung isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Alam niyo ba kung gaano karaming 100 trigo? Chinek ko eh. 3,000 kilos. 3,000 kilos yan, mga kapatid. Ibig sabihin, yung mga nangungutang na yan, hindi mahirap yan. Mga big time yan, mga nangungutang na yan. So, sabi niya, heto ang kasulatan, bawasan mo ng 20%. Gawin mo na lang 80%. Ang babayaran mo. To make the long story short, mga kapatid, pinuntahan at tinawag niya isa-isa. Isa binigyan ng 50%, yung isa binawasan ng 80%. Binawasan ng 50%, binawasan ng 20%. Sinamantala niya ang authority na meron siya. Obviously, mga kapatid, malinaw na malinaw, dahil dito sa ginawa niya, mas madami ang magiging kaibigan niya. Marami ang aasa, natatanaw sila ng utang na loob dahil binigyan niya ng mga pabor yung mga tao na yan. Ito na yung catch, mga kapatid, sa verse 8. Sorry. Pinuri ng amo ang madayang katiwala dahil sa katusuhang pinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas tuso kaysa sa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay sa mundong ito. Tingnan nyo, mga kapatid, up to this point, malinaw na malinaw sa atin. Totoo ang storya nito. Ang punchline dito, yung ending, pinuri ng boss yung katiwala dahil sa kanyang katusuhan. Tama na hindi niya hindi approve ng boss kasi dishonest talaga siya. Pero ang pinapakita dito, mga kapatid, ay hinangaan siya ng amo niya dahil sa kanyang dunong at husay sa paggamit ng pera ng amo niya. Para pagplanuhan niya ang kanyang future. Magaling, mautak talaga. Kaya nga ho, anong sabi niya sa verse 9? Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa. Upang kung maubos na iyon, tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Hindi hinahanap ng Diyos yung wala ka. Ang hinahanap ng Diyos sa iyo kung ano ang meron ka. Kaya ho, mga kapatid, dito sa atin, ang sabi po, faithfulness is the quality of being loyal, steadfast, full of faith. Samantala naman po ang fruitfulness, producing good or productive, profitable, useful, producing positive result. Faithfulness is proven in small things, mga kapatid. Sabi ko sa inyo kanina sa introduction ko, ang mga tao ngayon hanap ng hanap kung ano ang mapapagpasaya sa kanyang sarili. Nakafocus ang isip ng mga tao, paano yayaman, paano magiginhawan, paano masasarapan, paano magiging komportable ang buhay. Yun ang hinahanap ng mga tao ngayon. Pero alam nyo, sinabi ng Biblia, ang hindi na pagkakatiwalaan sa maliit na bagay, hindi mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Why, mga kapatid? We desire promotion. Amen? We desire abundance. We desire recognition. Pero madalas tinuturo ng Panginoon na ang daan for much greater life is faithfulness. Totoo na laging tapat ang Diyos. Pero kung hindi naman tayo tapat sa Kanya, mararanasan ba natin ang abundant life? Halimbawa, mga kapatid, kung malakas ang tubig na lumalabas sa gripo,
Kung malakas ang tubig na lumalabas sa loob ng poso. Kung butas naman yung planggana, kung butas naman yung balde, di tumatapon din yung lahat ng mga tubig na nandun sa loob. Ganon din ang isang tao. Attend ka ng attend, paggamit ka ng paggamit sa Panginoon. Pero, hindi ka naman nagbubunga. Dalawang klase po yung bunga, mga kapatid. Yung bunga na sinasabi po ng Galatians 5:22, na dapat makita sa atin ang bunga ng banal na Espiritu. Pangalawa, ay yung nagbubunga ka, sapagkat nakakapaghikayat ka ng mga tao na naglilingkod, na para maglingkod sa Panginoon. Sabi ho ng banal na kasulatan, sa John 15:5, ang hindi nagbubunga, pinuputol ng Panginoon. God watches how we handle small details in our life. Pinapanood ng Diyos tayo kung paano natin hinahandle yung mga maliliit na bagay sa buhay natin. Because small things measures our readiness for bigger things. Faithfulness is tested in small things. Sabi po dyan. Kaya ho mga kapatid, kapag hindi tayo napagkatiwalaan sa maliit na bagay, paano tayo pagkakatiwalaan sa malaking bagay? Ako po, nagsimula lang po talaga ako, kung hindi lang po talaga ako inawat ni Pastor Greg na maglinis ng simbahan. Sabi niya sa akin, Brother Dong, ibigay mo na sa iba yan. Hayaan mo naman sila naman ang i-bless. Alam niyo mga kapatid, maliit pa ako. Tiga-bit-bit na ako, tiga-linis na ako ng simbahan sa Constellation. Hanggang sa pinagpala na ako ng Panginoon, nakatapos ako ng aral ko, nakapagtrabaho ako, magandang trabaho ko, nakapag-asawa ako, mabuti yung napangasawa ko. Lahat yun. Nagsimula lang ako, tigalinis, tigalampaso, mga kapatid. Bago ko papasok, magbabaldi muna ako ng tubig sa garahe namin. Lilinisin ko muna yan, set up ko mga gamit. Bibit-bitin ko yung bag ni Pastor Carlos sa Bible study. Kahit umuulan, walang atrasan. Lahat ng mga bagay na yun, coming from small things, ang ginaganti ng Diyos sa akin is big things, mga kapatid. Kaya ho, tingnan nyo kung anong nangyayari. We should be consistent in small things because small things gives us big responsibility. We will be given one day a big picture sa buhay natin. Alam nyo, yung itong pinag-uusapan natin na to, sa tusong katiwala, meron itong kaparehas doon sa Matthew 22. Alam niyo yon? Yung talent, the parables of talent. Alam niyo kasi yung parable, it is a fictitious story. Nagbibigay sa atin ng bigger picture, ng malalim na nagdadala ito ng mahalagang buhay sa tao. Yung parable. Kaya yung parable, doon dinadaan ni Lord yung kanyang mga salita, matalinghaga. Mga kapatid, number 1, faithfulness is proven in small things. What looks small to us is to test in God's kingdom. Kahit tigalinis ka lang, kahit tigabitbit ka lang ng bag ng pastor, kahit tigawalis ka lang, kahit ano pang bagay na maliit, o anumang bagay na binigay ng Diyos sa iyo, kahit maliit lang yung tindahan mo. But you are faithful to God, the Lord will bless you one day. Hindi liko ang Diyos para kalimutan niya ang lahat ng ginawa mo sa Kanya. Hindi siya sinungaling, mga kapatid. But the Bible have said, hindi pa kayo, sabi po ng Isaiah 65:24, hindi ka pa tapos manalangin, hindi ka pa tapos magsalita. Ibinibigay ko na ang iyong hinihiling. Kaya ho sa atin, kapag napagkatiwalaan tayo sa maliit na bagay, galingan natin, husayan natin. Meron mang nakakakita o walang nakakakita sa atin, hindi naman tayo after sa applause, recognition, notices, or celebration. Hindi tayo after dyan. Ang after natin ay mapapurihan natin ang Panginoon. Alam niyo ba mga kapatid, kapag umaawit tayo, ano nasa isip ninyo? Dapat sa isip natin, standing ovation ang Panginoon. Ibig sabihin, dahil ginalingan mo ang pagpupuri mo sa Kanya, hinusayan mo ang pagsamba mo sa Kanya, alam na alam ng Diyos, yung maliit na bagay na ginawa mo na yon, napakalaking bagay para sa Kanya.
If we are faithful in little, God will trust us with much. Tingnan niyo si David, mga kapatid. Nagsimula lang siya, taga-alaga lang ng tupa. Pero preparation pala yon for a kingship. Tingnan niyo rin kung ano nangyari kay Joseph the Dreamer. Nagsimula lang siya na siya ay sobrang hirap na ginawa ng mga kapatid niya sa kanya. But the Lord, because of His faithfulness to God, kahit anong ginawa sa kanya, He remained steadfast. He remained firm. Kaya anong ginawa ng Panginoon sa kanya? He became second in command over all in the land of Egypt. Hindi maiksi ang kamay ng Diyos, mga kapatid. That is why, gusto kong sabihin sa atin that when we are, sabi natin na pagkakatiwalaan tayo sa maliit na bagay, yan, little things are big in God's eyes. What looks small to us is a test in God's kingdom. Akala lang natin yung mga maliliit na bagay na nakikita natin, maliit lang, pero hindi. Kung totoo at ginagalingan mo ito para sa Panginoon, napakalaki nito para sa Kanya. Ang maliit na bagay na meron sa iyo na ipinagkatiwala sa iyo, nagbibuild ito ng tiwala. Mapagkakatiwalaan ka ng Diyos at ng tao kung sa maliit na bagay ay tapat ka. Hindi lang ang mga tao ang magtitiwala sa iyo, kundi ang mismo ang Diyos. Kaya nga, hindi mo pa hinihiling, ibinibigay niya na sa iyo. Faithfulness, just like what happened kay David, ganun din po kay Joseph. He gets promotion. Ganun din sa atin. Kung sa maliit na bagay, napagpagkatiwalaan tayo, wait, God will promote you. If we are steadfast, if we are firm to God, mga kapatid, kung tayo aasa at maging tapat tayo sa Diyos, itong catch, God never demotes. He always promotes, mga kapatid. Kapag tayo tapat sa Diyos, God never demotes. He always promotes. Kaya ho, sa taong naglilingkod sa Diyos, walang nasasayang kung tapat ka sa maliit na bagay na pagkatiwalaan ka na niya. Pangalawa po, yan po si David. Paano natin i-apply ito? Don't despise small assignments or unseen seasons. Your faithfulness is your preparation for what's next, mga kapatid. Kaya wag mo mamaliitin. Ito lang po ako eh. Ano lang po ako. Okay lang yun. Pero hindi nyo alam na pine-prepare ka ng Panginoon for a big shot. Pine-prepare ka na ng Panginoon for a bigger picture, mga kapatid. Number 2, faithfulness matters over success. Alam nyo, mga kapatid, ang mga tao ngayon, payaman, gusto magpayaman ng magpayaman. Pero ito ay kabaligtaran sa kagustuhan ng Diyos para sa atin. Hindi tayo tumitingin sa anumang mga bagay na meron na sabihin na natin para yumaman. Alam nyo ba, sabi po ng Colossus chapter 3 verse 2, isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sabi rin ng Matthew chapter 6 verse 19 to 21, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito ay maraming mga insekto, kalawang at maraming nakakapasok na magdanakaw. Sa halip, sa langit kayo mag-impok. Kaya ho, mga kapatid, kung hindi ka napagkakatiwalaan sa kayamanan ng mundong ito, sabihin natin, the wealth of this world, hindi ka napagkakatiwalaan. Papaano ka pagkakatiwalaan ng Diyos doon sa totoong kayamanan? Kung dito pa lang sa lupa, yung ibinigay niya sa'yo, hindi ka niya napagkakatiwalaan. Paano ka niya bibigyan ng mas totoo pang kayamanan na galing sa Kanya? You see, mga kapatid, pag ikaw, alam niyo ba ang buhay ng tao? 29,000 lang, 29,200 days lang, 80 years old. Ulitin ko ha, baka hindi nyo narinig. Yung 80 years old, 29,200 days lang yun. Yung 40 years old, 14,600 days lang yun. Yung 50 years old, 18,250 days lang. Ang 60 years old, 21,900 days lang. 70 years old, 25,550 days. Uulitin ko yung 80. 80 years old,
29,200 days lang. Mga kapatid, anong age ka na ngayon? Yung age mo na yan, yung buhay mo na yan, pinagkatiwala lang ng Diyos sa iyo yan. Paano mo gagastusin? Paano mo ginastos yung buhay na pinahiram niya sa iyo? Hindi mo, ano pang gagawin mo, mga kapatid? Kung hindi mo pala alam na ngayong araw na to, last day mo na. Anong klaseng preparation? Anong klaseng preparation ang hinahanda mo? Pinaghahandaan mo ba puro kayamanan? Hindi ho, mga kapatid. Because no one knows the time. Kung anong oras ka kukuhanin ng Panginoon. Alam nating lahat na mamamatay tayo, pero hindi natin alam sa paanong paraan tayo mamamatay. Pwedeng sa sakit, pwedeng sa aksidente. Hindi natin alam eh. Pero isa lang alam natin, lahat tayo mamamatay. Walang makakapigil doon. Kaya nga ho, sabi ng Panginoong Jesus, huwag kayong tumingin sa dami ng mga kayamanan dito sa mundo. Sabi po, kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? You see? Sabi po ng Hebrews 13, verse 5 to 6, huwag kayong magmukhang pera, masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ano pa sabi ng Luke 16:11? Kaya't malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tutulong sa akin, hindi ako matatakot, hindi ako matatakot, ano ang magagawa sa akin ng tao. Luke 21:24, mamamatay sila sa tabak at, tama ba yan? Hindi yan, 21:34, ang sabi doon, mag-ingat kayo, baka magumon ang inyong mga isip sa mga bagay sa mundong ito, sabi niya. Sa paglalasing. Sabi niya, baka mapunta doon. Pwede bang i-flash mo doon yung 21:34 para makita nila? Pwede ba? 21:34 ng Luke. Kasi mali yan eh. 21:24 yan eh. Dapat 21:34. Kaya nga ho, ano po sabi? 12:15. At sinabi sa kanila, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. You see, mga kapatid, mag-ingat kayo. Saan? Sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Lahat yan, wala ka naman madadala pag namatay ka eh. Ano dadalin mo? Baka kapirasong butil ng isda o breadcrumbs, di mo kayang dalhin eh, kung saan ka man pupunta, mga kapatid. Ano dadalhin natin? Ang dalhin natin ang Panginoong Jesus sa puso natin. Ito lang ang mabibitbit natin kung paano natin pinahalagahan ng Diyos sa buhay natin nung tayo ay nabubuhay pa. 21:34, mag-ingat kayo na huwag kayong malulong sa labis na pagsasaya, paglalasing, at matuon ang inyong pag-iisip. Saan? Sa mga alalahanin sa buhay na ito. Baka hanggang dito lang ang iniisip natin, mga kapatid, sa buhay na to. Pagpapayaman, pagpapaganda ng bahay, pagbili ng mga magagandang kasangkapan, kasaganaan. Baka dito lang maubos yung oras nyo, mga kapatid. Kaya sabi niya, di ba? Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Last, sabi po ng Mark 7:21-23, sapagkat sa loob, sa puso ng tao nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang, at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito, saan nanggagaling? Nanggagaling sa puso at dahil sa mga ito'y nagiging marumi ang tao. Lahat ng yan, mga kapatid, hindi sa isip nanggaling. Sa puso ng tao nanggagaling. Kaya nga ho, mga kapatid, tatandaan ho natin, sa kaharian ng Panginoon, kabaligtaran, dahil ang gusto ng Panginoon is we need to what? To be more obedient sa Kanya. Yung pinagkatiwala niya sa iyong negosyo, paano mo gagamitin yon para sa Kanyang kaharian? Yung pinagkatiwala niya sa iyong buhay, saan mo gagamitin yan? Para lang ba? Para sa pansarili lang? Hindi, mga kapatid. Dapat may kahati ang Diyos sa lahat ng bagay sa buhay natin.
Tingnan nyo mga kapatid, si Arnold Schwarzenegger, siguro kilala nyo yan. Alam ba ninyo na si Arnold Schwarzenegger ay napakayaman? A symbol of ultimate global success. He has 1 billion in fortune. He owns 16 million LA mansion doon and has historic castle in Austria. Meron siyang high-end collection ng mga Rolex na worth 32 million, worth 5 million. At yung kanyang motorsiklo na Terminator ay worth 5 million. Ibig sabihin, no, big time, big shot mga kapatid. Alam niyo ba, ang age niya ngayon is 78 because meron siyang heart failure at meron na siyang multiple heart surgery. Sinabihan na siya ng doktor, baka hindi ka na umabot ng 80 years old na birthday mo. Mga kapatid. Sabi ng mga doktor niya, because nagkaroon ka ng tinatawag na several heart surgery, sabi ng mga doktor, maybe you will not see your 80th birthday. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Anong mapapala ng tao na napasa iyo ang lahat ng kayamanan ng mundo kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa? What, mga kapatid? Sa inyo na yan. Hindi naman namin madadala to. Pero kung paano mo pinahihiram sa Diyos yung kayamanan na meron ka, sobra-sobra yon mga kapatid, at alam ng Diyos yon. I could still remember, sabi ng mama ko sa akin, Dong, kapag ka merong mga pastor, mga anak ng Panginoon na gagamit ng school, maliwanag na maliwanag sa akin to, pahiram mo sa kanila yung school natin. Huwag mo silang sisingilin. At kapag ka wala silang sound system, wala silang microphone, wala silang gitara, wala silang kahit ano. Basta ang itataas ay ang Panginoon. Ipahiram mo ang school natin. Huwag mo silang sisingilin. Because alam ng mama ko na ang lahat ng bagay na meron siya, galing yan sa Diyos. Kaya wala ho tayong may pagmamalaki sa Diyos, mga kapatid. No one, wala. Lahat po tayo ay 0-0 sa harap ng Panginoon. Marami po ang naniniwala that success is found outward. Kapag nakita ang dami mong kotse, ang dami mong bahay, ang dami mong magagandang kasangkapan, they thought that the world, tinitignan nila, ay, successful yung tao na yan. Hindi nyo alam, mga kapatid, nasa malalaking bahay na yan, sa malalaking bahay, meron dyan mga wasak na tahanan. Bakit merong wasak na tahanan? Kasi hindi pinapasok si Jesus sa loob ng tahanan nila. It is not the outward appearance, mga kapatid, to tell that a person is successful. Hindi. Hindi dahil ang ganda ng bahay mo, hindi dahil ang ganda ng auto mo, hindi dahil ang dami-dami mong mga bagay sa katawan mo, na mga ginto, brilyante. Outward appearance, sabi ni Lord, hindi ko yan tinitignan. But the spiritual point of view suggests that God measures significance on how faithful a person is. Pero tinitignan ng Diyos on how that person is faithful and obedient to Him. Outward appearance, baliwala yan sa Panginoon Diyos. Ang tinitignan niya, faithfulness. Kaya nga, how this person execute the God-given assignment sa kanya. Alam niyo ba kung ano ang mga assignment natin? The Lord has given us assignment. God-given assignment. Number 1 is our family. Our family is number 1 God-given assignment by God to us. Second, yung mga tao na nakapaligid sa atin, they are God-given assignment to us. Kaya nga ho, success, sabi natin, regardless kung anumang bagay na maliit lang ang binigay sa iyo, okay lang yan, mga kapatid. Because sabi nga natin, small things become big things. Kung papaano mo iniingatan ang pinahiram sa iyo ng Diyos, papalakihin, papaunlarin, pagagandahin, at aayusin ng Diyos yan para sa iyo. Number 3, mga kapatid. Success defined as reaching a specific goal or performance. However, on the other hand, faithfulness is defined by devotion, commitment, and being true
to a promise. God's measures of success is not how much you produce, but how faithfully you obey. God measures of success is not about how much you produce, but how faithfully you obey. Hindi ka naman hahanapan ng Diyos ng wala ka eh. Ang hahanapin ng Diyos sa atin, yung meron ka. Kaya kung paano mo aayusin, paano mo gagamitin, paano mo ipagkakaloob sa Diyos yung meron ka, and that what matters is. Number 3, faithfulness is the path to greater trust. Mga kapatid, naalala ninyo yung kanina na aliping tuso? Nakwento ko na sa inyo yan kanina, di ba? Always remember, mga kapatid, that we are just stewards and we are not owners. Hindi lahat ng pinagkakatiwalaan ay napagkakatiwalaan. Everything that we have belongs to God. Remember, you did not achieve it by yourself. Without God, we are nothing. It means, pinagkatiwala lang niya sa'yo ang lahat ng meron ka. Negosyo mo, pinagkatiwala lang niya. Pamilya mo, pinagkatiwala lang ng Diyos yan sa iyo. Lahat ng meron ka, pinagkatiwala lang ng Diyos lahat sa iyo yan. Hindi ko mabasa yan. 10 minutes na lang. 10 minutes na lang daw po ako. So, mga kapatid, paano ba to? Kaya nga ho, mga kapatid, without God, we are nothing. It means, pinagkatiwala lang ng Diyos ito para sa atin. We held accountable to all what we have. We are all accountable for what God entrusted to us. Yung talent mo, pinagkatiwala na ng Diyos sa yan, paano mo gagamitin yan? Pag namatay yung anak mo, pag namatay yung asawa mo, bakit sasama ang loob mo? Pinagkatiwala lang niya sa iyo yan eh. Ba't sasama ang loob mo? Kung kukunin na ng Diyos yung mga magulang mo, ba't sasama ang loob mo? Pinahiram lang ng Diyos sa iyo yan. Ginalang mo ba yung magulang mo? O baka habang inuutusan ka, nakasimangot ka. Baka habang pinapagalitan ka, nagme-make face ka. Binabackstab mo yung magulang mo pag nakatalikod. Paano mo ginagalang sila? Dahil ba meron ka ng pera ngayon? Dahil ba malakas na ang katawan mo ngayon, kaya sumasagot ka na sa kanila? Kaya ka ba ganyan ka na lang kung umasta sa mga magulang mo dahil nakatapos ka na ng pag-aaral mo? It should not be that way, mga kapatid. Hindi dapat ganun. Dahil ba maganda na trabaho mo ngayon, kaya kung sumagot ka sa magulang mo, kung bigyan mo ng mahiwagang tunog ang magulang mo, sigawan mo magulang mo, dahil ba may trabaho ka na ngayon? Mali! Mga kapatid, remember that everything that we have belongs to God. Lahat ng mga bagay na yan, galing lang yan sa Diyos, pinahiram lang sa'yo. Kaya ho, mga kapatid, tingnan nyo yung tuso na yon. Maabilidad yun. Shrewd, mga kapatid. Maabilidad. He is so shrewd. Ibig sabihin, no, alam niya na kapag ka pinaalis siya, meron siyang safety net, may pupuntahan siyang iba. Kasi nakapagbigay siya ng utang na loob, yung mga taong binawasan niya ng 50% at saka ng 20%. Kaya nga ho, mga kapatid, kapag hindi ka napagkatiwalaan sa maliit na bagay, hindi ka niya pagkakatiwalaan sa malaki. At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Imagine, kung hindi ka napagkakatiwalaan, dito pa lang sa mundong ito, kotse mo, bahay mo, hindi mo pinahihiram sa Diyos. Yung talent mo, hindi mo pinapagamit sa Diyos. Paano ka pa kung pagkakatiwalaan ka ng Diyos sa mas malaki? Madamot ka nga. Sabi ko kay Jaisel nung isang araw, Sel, peram nga ako ng whiteboard pen. Wala eh. Pakadamot mo naman. Sabi ni Jaisel, ikaw na nga nakaubos lahat ng whiteboard pen ko eh. Sabi ko, sorry, ako pala lang nakaubos ng mga whiteboard pen. So, ibig sabihin mga kapatid, kapag tayo naging madamot sa Diyos, lahat ng meron tayo kukunin ng Diyos
At kung may matitira pa, babawiin pa ng Panginoon Diyos yan. Walang matitira sa'yo. Dahil naging madamot ka sa Panginoon. Kaya ang mga taong madamot sa oras, sa Diyos, ang mga taong madamot sa panahon, mga taong madamot sa mga bagay-bagay na binigay sa kanya ng Diyos, lahat ng yan, kukunin ng Diyos sa'yo. Isang araw, paggising mo, lahat sila wala na sa'yo. Dahil naging madamot ka sa Diyos na nagbigay sa'yo. Kaya ho, mga kapatid, if you can't serve faithfully in someone else's vision, you are not ready for your own. Promotion in God's kingdom is always connected to stewardship. Kaya ho, mga kapatid, tatandaan po natin na kung hindi ka napagkakatiwalaan sa mga bagay na meron ngayon ng mundo, paano kanya pagkakatiwalaan sa mga malalaking bagay dito sa mundong ito? Bago ka magamit ng Diyos sa kanyang gawain, mga kapatid, pakinggan nyo, matatapos na ako, 10 minutes na lang. 5 minutes na lang yata. Bilisan ko. Bago ka magamit ng Diyos sa kanyang gawain, titignan niya muna kung paano mo pangangasiwaan ang mga pag-aari ng iba. Halimbawa, sa pinagtatrabahuan mo, titingnan na muna ng Panginoon Diyos yan kung ikaw ay nangangamuhan. Kung paano mo ipinapahalagahan yung mga bagay na pinapahiram niya sa'yo bago kanya bigyan ng malaking bagay. Ibig sabihin, hindi kanya bibigyan ng mga bagay na malaki kung sa tingin ng Panginoon, yung pag-aari nga ng iba, hindi mo pinapahalagahan eh. Hindi mo nga kotse yan, pinahiram lang sa'yo, pero binugbog mo naman yung kotse niya. Yung bahay niya, pinarerentahan nga yung bahay niya, narentahan mo nga, ginawa mo namang, sinalaula mo naman yung bahay, kahit na nirerentahan mo lang. You see, mga kapatid, kung tayo ay Kristiyano, tinitignan muna ng Panginoon yan bago kanya bigyan ng mas malaki. Kung paano mo pinapahalagahan yung ari-arian ng iba, tinitignan ng Diyos yan para sa ganun, malalaman ng Panginoon, pag binigyan kita ng para sa'yo, gagalingan mo siguro kasi maganda rin yung ginawa mo doon sa kabila eh. Kaya ho, mga kapatid, tatandaan ho natin, if you can't serve faithfully in someone else's vision, you're not ready for your own. Promotion in God's kingdom is always connected to stewardship. Now, last but not the least, 3 minutes na lang siguro ako. Faithfulness reflects God's character. Faithfulness reflects God's character. Mga kapatid, gusto kong ipaalala sa atin lahat. Paano natin nalalaman na faithful ang Diyos? Paano natin malalaman na faithful ang Panginoon Diyos? Sabi po ng Bible, ang Diyos ay hindi sinungaling. Sabi po ng Numbers 23 verse 19, God is not a man that he should lie, neither of the Son of Man that he should repent. When he said it, he will do it. Pag sinabi ko, sabi ng Diyos, gagawin ko. Hindi siya kagaya ng tao, sinungaling. Sabi niya, God is not a man that he should lie, neither of the Son of Man that he should repent. When he said it, he will do it. Sabi ni Yahweh, sa Exodus chapter, Sa Exodus chapter 34, verse 5 hanggang 7, sabi niya, tinutupad ko ang pangako maging sa libo-libo, ay hindi yan, sobra-sobra. Paano natin malalaman na siya ay faithful? Because God is a reliable God. Hindi siya sinungaling. Sabi po yan ng Exodus chapter 34, 5 hanggang 7. God is our support and God is our help. Number 3, paano natin malalaman na faithful ang Diyos? He sticks with what is right and never ever change. Change. Number 4, paano natin malalaman na faithful ang Diyos? His faithfulness is greater than what we think about Him. Sobra sa mga iniisip pa natin. Ganon katapat ang Diyos.
Sabi po ng Exodus chapter 34, 5 and 7, si Yahweh ay bumaba sa ulap, tumayo sa tabi ni Moises, at binanggit ang kanyang pangalan. Si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises at sinabi niya, akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipadarama ang aking pag-ibig at ako'y mananatiling tapat. You see, mga kapatid, 7, tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong ipinapatawad ang kanilang kasamaan, pagsuway at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas, the word, tingnan nyo mga kapatid hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng Ama at ang pagpaparusa ko'y hanggang sa 3 at 4 na saling lahi. Faithfulness may come and go, but fruitfulness may come and go, but faithfulness remains, mga kapatid. Kung sino ang sinasamba mo, nagiging kamukha mo. Tingnan niyo yung katabi niyo. Tingnan niyo Kung sino yung sinasamba mo, nagiging kamukha mo. Dati, ang sinasamba mo, si Satanas, na kahit bagong paligo ka, parang baho-baho mo pa rin. Kahit bagong paligo ka, parang pangit-pangit mo pa rin. Di ba? Walang kaayos-ayos, pero bagong paligo ka. Bakit yung mukha mo parang ang dilim-dilim, yung mukha mo parang lagi nakasimangot, parang kasi wala kang Diyos nun eh. Kaya nga, ngayon na meron ka ng Diyos, inaayos na ng Diyos pati itsura mo. Pinapaganda na ng Panginoon lahat. Kaya pagtingin sa'yo ng tao, kahit ang dami mong problema pa, parang ang pogi-pogi mo ngayon. Parang ang ganda-ganda mo ngayon. Bakit, mga kapatid? Bakit? Kasi kung sino yung sinasamba mo, nagiging kamukha mo. Yun, mga kapatid. Kaya pag si Satanas ang sinamba mo, yan. May itsura mo, alam mo na yun. Hindi ko na-explain yan. Sa'yo na yan. No? Kaya nga, last mga kapatid, conclusion na po ako. Jenny, seconds na lang ba? Faithfulness may not always be glamorous. It might mean praying with no one sees. Kahit hindi ka nakikita, ibig sabihin, dapat naroroon pa rin ang Panginoon Diyos sa buhay mo. Kaya nga serving when no one thanks to you. Kasi nagiging kamukha mo na si Lord eh. Na kahit walang magsasabi ng salamat sa iyo, okay lang, no problem sa akin yan. Basta ako, maglilingkod ako kay Lord. Wala kang kasama, lakas ng ulan, no? Pero dire-diretso ka pa rin sa gawain ng Panginoon. Obeying when results seems invisible. Kaya nga kahit walang nag-uutos sa iyo, okay lang yan. Si Lord naman ang pinaglilingkuran naman natin. Remember, God rewards faithfulness with fruitfulness in His time and in His way. Lahat. Kaya nga alam nyo, sabi ng John 15:5, ito lang mga kapatid, matatapos na naman po ako. Ang faithfulness o ang pagiging faithful ay tatak o ito ay isang karakter ng Diyos na dapat makita sa buhay ng isang tunay na sumasamba, tunay na kumikilala sa Diyos. Ang isang buhay na mapagkakatiwalaan at matatag sa kabila ng maraming bagyo. Paano dapat nagbubunga ka? Sabi ng John 15:5, kapag hindi ka nagbubunga, puputulin kita. Paano yun? Para maging fruitful. Oo, sabi nga natin kapag wala kang bunga, o walang nababago sa ugali mo, walang nababago sa buhay mo, hindi ka nagbubunga, kahit na anong gawin mo, mga kapatid, una alam nyo, paano ganito yan Paano ka makakahikayat ng mga tao na sumunod sa Panginoon, ikaw nga sa sarili mo, hindi ka nagbubunga. Kailangan magbubunga muna yung 5:22 ng Galatians sa'yo para makapaghikayat ka. For as long as yung Galatians 5:22 hindi pa nakikita sa'yo, mahihirapan ka makapaghikayat para sa Panginoon. Kailangan mag-manifest muna sa atin yung fruit of the Spirit para makahikayat tayo. Kaya nga tapat kang makinig? Yes. Tapat kang dumalo?
Yes. Pero wala kang bunga. Nasaan? Wala. That's nonsense. Ang sangkap ng faithfulness ay fruitfulness. Hindi lang katapatan, dahil ang katapatan, ang kasunod nito ay fruitfulness. Faithfulness follows fruitfulness, just like the parable of the talents. Binigyan ka ng 5 talent, halimbawa, 5 million. Anong ginawa mo sa 5 million? Ay, sir, naging doble po, naging 10 million. Ikaw naman, binigay ko sa'yo, 2 million. Anong ginawa mo sa 2 million? Ay, sir, pinadoble ko po. Ikaw naman, anong ginawa mo dun sa 1 million na binigay ko sa'yo? Sir, binaon ko na lang sa lupa kasi tatakot ako sa inyo. Masama ka talaga. Alipin, salbahe ka, umalis ka. Dapat, alam mo palang umaani ako sa hindi ko lupa. Naghahasik ako sa hindi ko tinaniman. Umaani ako sa hindi ko tinaniman. Ba't di sana nilagay mo sa bangko nang sa ganun, tumubo pa. Umalis ka. Itapon nga ito sa labas, paalisin to. You see, mga kapatid, hinairam lang sa iyo ng Panginoon Diyos yan. Dapat tayo, yung character natin, just like kung ano yung pinapakita ng Panginoon Diyos sa atin, dapat nagiging kamukha niya tayo. Dapat nakikita sa buhay natin. Kahit sa mga talent na meron tayo, sa mga assets na meron tayo, paano natin hinahandle ito ng mga bagay nito para sa Panginoon. In the end, mga kapatid, faithfulness leads to greater opportunities. Faithfulness leads to a greater blessings. Faithfulness leads to responsibilities. It acts as a witness to others through character, love, and integrity. We can do this reflection through our natural capacity for goodness, love, mercy, justice, and compassion. Mga kapatid, ano man ang pinagkatiwala ng Diyos sa inyo, galingan natin, husayan natin. Huwag natin itapon na parang basura ang lahat ng bagay na binigay sa atin ng Panginoon. Magandang umaga po, mga kapatid, at palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po natin. Gratefulness results faithfulness, and faithfulness is the product of fruitfulness. Tayo po lahat ay saglit na yumuko, at tayo po lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito na ibinigay po ninyo sa amin. Thank you, Lord, for making us faithful to you. Though marami po kaming mga sablay, marami po kaming mga mali sa buhay, marami po kaming mga bagay na hindi po ninyo nagugustuhan sa amin. Pero Lord, napakabait mo talaga sa amin. Kahit marami kaming pagkukulang sa iyo, sinasagot mo ang aming mga panalangin. Mahal na mahal niyo pa rin po kami, Panginoon Diyos. Kaya naman, Ama, wala naman ho kaming maisusukli sa iyo sa kabutihan mo po sa buhay namin. Salamat po, Panginoon, sa message na to na nagpapaalala sa amin na we need to be more fruitful. We need to be more fruitful. We need to be more faithful, Panginoon, for your kingdom, Panginoon. That we will always say, salamat sa Diyos. We will always say, salamat po, Panginoon. At we will always say, napakabuti ng Diyos sa amin. Napakabuti ng Diyos sa akin. Because you are so faithful to us, Panginoon. Ama, maraming salamat for giving me a time, an opportunity, Lord, to tell to my brothers and my sisters that you love us so much, Panginoon, that you remain faithful to us, though we are not faithful to you sometimes. Lord, tulungan mo na mga salitang napag-usapan namin ay tumagos sa aming puso't isipan. Marami pong salamat sa iyo, Panginoon. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri, sa salamat, at ang lahat ng kadakilaan ay tanging sa iyo lamang, magpakailanman, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Tayo po yung muling tumayo. Tayo po ay muling umawit sa ating Panginoon. My precious Lord.